Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga latest na balita naman ngayon? Ito po, mga kababayan, from the Presidential Communications Office, sabi diyan, Philippines U.S. Foreign Affairs and Security officials hold historic 3+3 meeting. Secretary for Foreign Affairs Enrique Manalo, Secretary of National Defense Gilberto Chodoro Jr. and National Security Advisor Eduardo M. Anyo met jointly in the 3+3 format with their U.S. counterparts, Secretary of State Anthony J. Blinken, Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, and National Security Advisor Jake Sullivan for the first time in Washington, D.C. on April 12, 2024. Kaya po mga kababayan, malabo na mapatalsik ng mga nagsagawa kagabi ng peste rally sa Tagum City na mapalayas yung ating presidente, President BBM, yung hakbang ng mga malilibog, maisang pala po, suportado po ng Amerika, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila, ang support nila galing sa China. Yung China po, hindi uubra rito. May trilateral agreement na po na pinasok yung ating Pangulong Bongbong Marcos to defend our country. And the administration, alam po ng Amerika ang intensyon ng China. Nanggagatong ng gulo, political instability dito sa ating bansa, gamit po yung previous administration na gusto nilang iupo, di man po tinatago nitong mga pasimono ng peste rally. Gusto nilang papag-resignin o tanggalin o gatungan yung mga tao na mag-people power para si Inday po ang iupo. Pag si Inday po, o di happy po si Xi Jinping. Di ba mga kababayan? Yung sabi ng mga nag-react po doon sa video natin kanina, yung estimate ko nga pala, mataas na yon yung 10,000. Hindi man niya mag 10,000. Taga-Tagum City niya ako. Yung isa sa mga nanood sa atin, kanina po, mga 3,000 lang niya yung nahakot. Karamihan doon, mga members po ni Pacquiao. Ayan po, si Conrad, Conrad Almirol 394. Sabi niya, Sir, I am from Tagum City. More or less, 3,000 lang ang attendance sa Mautog Rally. Mautog Rally daw po, mga kababayan. Sumali pa nga po ako. Hinakot pa yun po, mga kababayan. Kaya sigurado po kami na 4 years pa kayong ma-stress. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos will serve the full term, 6 years. At yung duda ninyo, pinagdududahan po talaga nila, mga kababayan, si Martin Romualdez na siyang uupo, lalaban sa pagka-Pangulo. Malamang yun nga po ang yun ang mangyari. Kaya nagmamadali sila, mga kababayan, na iupo si Inday para kontrolado nila yung buong bureaucracy. At ang midterm election po, makontrol po nila na ang mga manado po na kandidato, mga katulad nilang pro-China. Mabibigo kayo sa inyong mga mitiin. Hindi ninyo magagawang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi napakabuti ng ating Pangulo. Hindi lang siya sa napakabuti at napakabait, napakagaling pa niyang presidente. Kasi po, napakasipag niya at napaka-bright. Hindi tulad ninyo na ang alam lang po ninyo manggulo at magmura ng magmura. Mag-fake news. Hindi po papayag yung Amerika. Isang factor siya, mga kababayan, tulad nung EDSA People Power 1. Nangyari yon because nag-withdraw ng support
yung military at yung Amerika po, kumampi na kay kumampi na po kay Corico. Inayaan ng Amerika, pero ngayon hindi na yun mauulit. Kasi yung Amerika po, may may stake dito sa ating bansa. Alam nila na ang mga Duterte po ay kampi sa China na hindi papayagan po ng Amerika at ng kaalyado nating Japan. Kaya nga tuwang-tuwa po si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at si President Bill Clinton. Bill Clinton. Joe Biden pala. Biglang naging Bill Clinton po. Joe Biden. So sabi rito, in his opening remarks, DFA Secretary Manalo underscored the importance of the meeting in the light of recent developments in the South China Sea, in such as China's escalation of its harassment, with the latest incident resulting in the injury of 4 Filipino seamen, and the Philippines' relentless assertion of its sovereign rights and jurisdiction within its exclusive economic zone in accordance with the UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. Kaya po tulad ng China, yung sponsor po nitong Malibog Rally ay peste rally. Pinipiste po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din ang ginagawa nila. Hinaharas nila. Kung yung China, hinaharas yung Pilipinas po, yung Coast Guard natin, yung mga minions ng China rito, hinaharas na din po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gustong patalsikin po, papag-resignin para iluklok si Inday. Napakalinaw po doon sa rally kagabi. Yun ang kanilang intensyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga tinahi-tahi na mga akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kesyo dinaya daw yung eleksyon, illegitimate president, yung ating Pangulo. Kesyo nabodol daw sila, sabi ni Harimau. Kesyo nagpopolboron at nasa lista ng narcolist yung ating Pangulo, sabi ni Maudigs, na mismong si Senator Bato nagsabi, wala man na niya akong nakitang lista. You see, inago sa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nabodol daw sila. Sila yung nangbobodol po ngayon. Binobodol po yung ating mga mamamayang Pilipino para gatunga na umalsa laban sa ating Pangulo. Mabibigo kayo. I think our meeting today will enable us to hopefully be in a better position to coordinate our responses for diplomatic and on defense and security fronts in relation to any actions in the South China Sea, whether they're positive or negative, sabi po ni Secretary Manalo. Ngayon mga kababayan, desidido na yung Senado na imbestigahan si Maudigs doon sa sinasabing secret agreement, kaya nagmamadali silang manggatong ng revolusyon. Di ba? Nagmamadali silang agawin po yung posisyon sa ating Pangulong Bongbong. Di po, sabi ni Risa Ontiveros. Sabi rito sa balita, Risa urges Senate to probe all Duterte's secret deals with China. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros urges the Senate to investigate further secret deals with China during the Duterte administration. Ontiveros earlier filed proposed Senate Resolution number 982 directing an inquiry into the gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government. Ontiveros also wants to investigate a joint fishing agreement with China that Duterte made with the Chinese President Xi Jinping in 2016, which supposedly allowed Filipino fisher folk to fish at Panatag Shoal. In a July 29, 2019 privilege speech, Senator Francis Tolentino defended Duterte's supposed verbal fishing agreement with China, saying it was legally binding and does not need Senate ratification. Tolentino was also the first to defend Duterte in the first secret deal
disapproving a Senate inquiry into the gentleman's agreement. Tao kasi po ni Maudig si Tolentino. Pero bakit niya, Mr. Maravillas, kasama doon ang ating Pangulo sa Amerika? Iyon nga po, Mr. President, I think sa susunod po itong si Tolentino, dumistansya po kayo dyan. Kasi baka kasama yan sa mga sa mga, alam nyo na, di ba? Kaya nagmamadali sila mga kababayan na agawin yung poder sa ating Pangulo. Ito pa yung Congress. Baka naibinta na pala ni Duterte ang West Philippine Sea. House Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro reiterates their appeal to the House of Representatives to launch an investigation into the gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and China. We must know all that there is to this unpatriotic deal, and the ones responsible should be held accountable. Baka naibenta na pala ni Duterte ang West Philippine Sea, ay di pa natin alam. We demand disclosure of the details of this secret agreement. The Filipino people have the right to know what compromises were made and what implications this have on our country's territorial integrity. Di ba mga kababayan? So, nakita na ninyo kung bakit sila nagmamadali na agawin ang poder sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Patalsikin po sa pamamagitan ng panggagatong ng EDSA People Power o panawagan ng pagre-resign para maiupo na po si Inday. Pag naiupo na si Inday, mga kababayan, magiging kontrolado na po nila yung Congress. So itong mga investigation at dapat panapanagutan, mga kababayan, ng dating Pangulong Digong, masishell po ito. Payag kayo sa ganon. At happy si Xi Jinping. Di ba? Pero sabi ko nga, hindi papayag po yung Amerika. Napakaganda po ng nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos with his engagement with the leaders of America and Japan. Sabi nga niya po, Philippine-US-Japan bloc to change dynamic in the region. Napakahusay po ng suksok ng ating Pangulo. Kaya nanggagalaiti po si Maudigs. Talo siya sa strategy. So, sabi niya rito, PBBM banking on coalition alliances to reign in China. President Marcos arrived in Manila early Sunday morning, confident that his trilateral meeting in Washington with U.S. President Joe Biden and Japan Prime Minister Fumio Kishida, from whom he secured support for the country's development plan, will change the dynamic in the region amid China's aggressive moves. Checkmate po yung China, kaya nagmamadali po, pinapagalaw ng China yung mga minions nila rito, itong mga Judas. Di ba? Pinapagalaw po, dinidestabilize po yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It's going to change the dynamic, Anya, that we have been seeing in the region, in ASEAN, in Asia, around South China Sea, and certainly I think for the better, sabi po ng ating Pangulo. He said the leaders of US and Japan vowed to pour billions of dollars for the development and maintenance of critical industries like semiconductors and the creation of clean energy in the country. Sabi nga natin, napakaganda yung strategy ginawa ng ating Pangulo. So in-increase ng ating Pangulo yung stake ng Amerika at ng Japan sa ating bansa. Pag malaki yung taya ng Amerika rito with their investments pouring in, siyempre yung protection dapat gawin nila sa ating bansa. Kung hindi, pati yung kanilang negosyo po dito sa ating bansa po malalagay sa alanganin, sa problema. Tama pa? Kaya hindi pa papayag yung Amerika. May negosyo sila rito, bilyon-bilyon.
Yun ang pinirmahan. Pirmado. And that's mga kababayan, hindi secret deal. Ina-announce ng ating Pangulo para may accountability. Hindi yung mga handshake lang po. Walang pinirmahan. Sabi ng ating Pangulo na siguradong ikaiiyak ni Xi Jinping at ni Mao Diggs. I am a great believer niya in coalition and alliances. This is why it is essential to conduct a trilateral agreement between the three countries. In the chief executive's arrival remarks, Marcos said his counterparts declared their support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. He said the two leaders also favored the Philippines' plans to implement the Open Radio Access Network, workforce development for the semiconductor industry, and capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, as well as the country's membership in Mineral Security Partnership Forum. Di ba napakaganda yung nangyari, mga kababayan? We also exchanged views on a number of regional security issues of mutual concern. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal, sabi po ng ating Pangulo. Yung susunod na Pangulo ng ating bansa, si Speaker Martin Romualdez, congratulated President Marcos for achieving a monumental diplomatic victory for the country and our people with his historic trilateral meeting with Biden and Kishida. Kaya narinig niyo po, mga kababayan, yung mga speeches doon sa Peste Rally. Ang target po si Martin Romualdez kasi ramdam na ramdam nila na hindi si Inday po ang i-endorse ng ating Pangulong BBM. Nang umalis nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, papuntang Amerika, binigyan na si Inday ng kahati as caretaker po. 3 na sila. Ano ang ibig sabihin niya? I think sa mga susunod pong travel ng ating Pangulo, wala na si Inday. Hindi na siya kasama sa magiging caretaker. Delikado kasi po, kaya pinabantayan na siya kay Bersamin at saka kay Conrado Estrella. 3 niya kayo. Di ba malinaw po, mga kababayan? Ang very supportive po si Martin sa ating Pangulong Bongbong, laging kasama po. On behalf of the entire House of Representatives, I extend my warmest congratulations to President Marcos Jr. for his remarkable achievement in securing a monumental diplomatic victory through the recent historic trilateral meeting with President Biden and Prime Minister Kishida. The leader of the 309-strong Congress said, the outcome of the trilateral meeting holds immense importance for the Filipino people, for our economy, and our national interest, particularly in the context of the West Philippine Sea. Kaya po nagmamadali sila na tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pag naupo si Inday, kaya yung akusasyon po nila na gustong extend through chatsa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang term, sila ang may sila yung may intensyon na ganon na umupo sa poder ng beyond 6 years. Kasi po, ang gusto nilang tularan po, yung ginawa ni GMA, o di ba si GMA po, siya ang after yung si Marcos Sr. po, 20 years. Ang the other president na more than 6 years na umupo sa posisyon po, si GMA, 9 years. Kasi tinarsik niya po, si Erap Estrada, 2 years lang po. Gustong itulad kay Erap Estrada yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang ang template nila. Si Guyang, ito po si the little girl.
best friend po ni tawag dito, ni Inday at ni Maudigs. Yung katahimikan po ni katahimikan ni GMA, delikado. Kaya hindi na yun sinasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati ang tawag ni President Bongbong kay GMA, secret weapon daw niya. Naging secret platter po. Gustong i-take over yung Congress para wala na yung shield sa ating Pangulo. Pwede nang ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong. Alam na po ng ating Pangulo kasi matalino yung ating Pangulo po. So sabi po ni Martin Romualdez, ang possible na babasbasan ng ating Pangulo na maging successor niya, this historic meeting signifies a strong and united commitment of the three nations to upholding the principles of international law and ensuring the freedom of navigation and overflight in the region, which are vital in ensuring peace, stability, and prosperity. Romualdez said, the joint vision statement of the three leaders issued during the historic summit manifested their unity and commitment to press for observance of rules-based international order in the South China Sea amid increasing aggressive behavior by China. We underscore our nation's unwavering commitment to freedom of navigation in overflight and the importance of respecting the sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law as reflected in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. The joint vision statement read, kaya mangarap na lang po kayo at may stress kayo. 4 years kayong ma-stress at maglalaway sa pagnanasa na iupo si Inday. Tama po? Ayan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.